perpekto, alam ko yan. Hindi ako magaling, pero marunong ako. Nakikinig ako, sumusunod ako. Inilalagay ko na dapat sa tama. Sumusunod ako sa proseso. Naniniwala ako sa patakaran na pantay-pantay at dapat walang panakasan. Walang kamag-anak, walang kaibigan pagdating sa paglilingkuran. Walang malakas. Hindi ko mo taga City Hall ka, VIP ka. Sa ating organisasyon, sa City Hall, maraming matino. Tiyako. Mas marami ang magaling, mabuti at matino. Meron ibang bulok. Totoo yan. Meron ibang mareklamo. Totoo yan. At mareklamong yan, kung titingnan mo ang trabaho niyan, tamad yan. Sigurado ako dyan. Nakakaawa naman ang mga taong nagre-reklamo. Inirereklamo ng walang maayos na basihan. Nakakaawa naman ang mga tao na iniiskandalo sa kabila ng kanyang mga paghihirap sa paglilingkod. Sa kabila ng hindi naman napakalaki ng sweldo niya. Sa kabila ng kanyang extra efforts, extra oras, ay magaganyan pa siya. Marahil nabasa niyo ang mahaba-haba kong post kahapon, kahit araw ng linggo, habang nagre-relax ng umaga at nanonood sa pagpatak ng ulan, nagbabasa ng ilang comment at reklamo sa social media. Minsan, nakaka-amuse din, masarap ding pag-usapan. Masarap din na sasagot ka. Hindi pwedeng hindi sasagot. Hindi na pwedeng hindi magpapaliwanag kasi mamimihasa yung ibang tao. Kawawa naman yung ating mga napapakahirap. Siguro iba diretso sa comment section na. Sa sobrang haba, di na binasa. Umaugaw na lang. Yung iba, nagmagaling na lang. Sari-sari po ang eksena. Alam nyo sa akin mag-aapat na taon na pag-upo bilang mayor, isa sa tinutukan ko ang ating health service. Nung ako hindi pa nakaupo, sabi ko, bakit ba ganito? Napakarami reklamo sa ospital. Napakarami sa ating City Hall. Wala ba natin yan? Ako sagot ko, hindi. Kasi, naintindihan ko, may taong likas na mareklamo. May tao at maraming taong walang kasiyahan. May mga tao na hindi marunong mag-appreciate ng pinaghihirapan ng kapwa-tao nila. May mga tao na sobrang galing magsalita pero kulang sa gawa. Hindi ba't ang hamon ko kung may reklamo sa ating organisasyon ay reklamo natin? Kung kinakailangan parusahan ang nagkamali, handa tayong parusahan. Pero kung meron namang mabuting ginawa, ano ba naman yung ating pasalamatan? Napakahalaga nun. Higit na mahalaga sa pera na sinusweldo nila. Naranasan ko to dahil personal ko tinututukan ang pagpapatakbo ng ospital. Mahirap! Bakit? Hindi naman ako doktor. Pero kailangan kong gawin dahil mayor ako at wala akong dahilan para hindi ito gawin dahil ama ako ng bayan. Siguro iba walang pakailang. May mga ibang local chief executive na walang pakailang. Ako po may pakailang. Bakit? Kasi alam ko kailangan ng tao to. Hindi pwedeng hindi ako gagawa. Lahat ng experiment ginagawa po natin. Kumuha tayo ng private partners, yung iba pinagkakalat, private daw ang CCH. Heis. Paano naging private? Private partner na magpapatakbo. Hindi privado ang CCH. Pinaplano natin na palakihin at palakasin ang isang ospital dahil dalawang ating ospital, kulang ang doktor. Ganon ba kadali kumuha ng doktor? Ganon ba kadali kumuha ng nurse, ng mga health workers? Kung mabibili lang sa bangketa yan, binili ko na lahat yan. Hindi ganun kadali kumuha ng professionals. Bakit? Ang daming opportunity sa ibang bansa. Mas malaki ang sweldo, mas pinapahalagahan ang mga health professionals. Doon, bayani sila. Dito, inaapi sila. Maliit na ang sweldo, alimura pa.
Diba? Kawawa naman ang ating mga health workers. Nararanasan ko yan. Bagamat hindi ako sa isa sa kanila, nararamdaman ko yung hirap nila. 8 oras o 12 oras, minsan 16, 18, 24 oras pag warang karelyebo. Anong eksena? Sasabihin sa Mayor, palta mo na lahat yan. Kulang na lang sabihin ko, may pampalit ka ba, brother? Baka meron ka sa bulsa mo, ilabas mo na. Hindi ganun kabilis magpalit ng empleyado. Sabihin sa City Hall, paltan mo lahat ng taga City Hall. May pampalit ka ba? Gaano ka magaling? O ikaw ba ipapalit ko? Mas magaling ka? Sigurado ka? Baka hindi naman. Baka nga mas bulok ka pa. Di ba? May mga pagkakataon na kailangan mong ipaalam sa mamamayan na tayo ay naglilingkod. Hindi pwedeng katuwiran na tayo ay nagbabayad ng tax. Nagbabayad din tayo. Minsan nga yung mahilig magsalita niya, wala kang TIN number. Paano mo masasabing nagbabayad ng tax kung walang TIN number? Tayo mga empleyado, sigurado, kinakaltas sa sweldo. Mas sigit tayo nagbabayad ng tax. Mali ang perception na ganyan. Minsan, nakakawalang gana yan. Hindi ba? Tao lang din tayo. Nakakaramdam din sa masamaan loob. Kawawa naman ang ating mga health workers. Ang sabi nila, masungit daw lahat ng ating mga health workers. Totoo yan. Nararanasan ko yan. May pagkakataon na nagsusungit sa sobrang pagod. Pero marami ring masungit na pasyente. Mas marami. Yun ang totoo. Hindi ba? Yun ang totoo. Kasi pagdating mo doon, akala nila VIP sila. Very important person. Hindi ba kaya tayo nasa public hospital? Hindi ba? Dahil halos lahat ng pumupunta dyan ay walang pangbayad. Ilan sa eksena? Ito ay base sa report. Dokumentado. Ang sabi ko nga, malaya kayong magreklamo at pabulaanan ang report. At kung ating mapapatunayan, ating parurusahan ang may kasalanan. Hindi pwedeng pupunta ka sa ospital, hindi mo kasama ang pasyente, sasabihin mo, i-confine mo ang anak ko. Hindi pwede yun. Ano yan? Reservation? Hindi pwedeng reservation. Hindi pwedeng pag sinabi ng ating professionals ng doktor na light lang ang sakit mo, ipipilit mo na ikaw ay ma-admit. Kahit pribado, hindi pwede yan. Pwede mong ipilit sa pribado yan. Magbabayad ka ng mahal. Pero hindi mo pwedeng ikatuwiran na dahil libre, kung gusto mong ma-admit, papa-admit ka. Hindi rin pwede mong katuwiran na dahil kaibigan, kamag-anak, na andito ka sa City Hall, ay papayagan ka. Paano naman ang iba? Hindi ba kaya nga tayo may pampubliko, may assessment, may laboratory, ang professionals ang magsasabi. Kung pwede ako, hindi ko pwede sabihin yan. Mayor po ako eh. Doktor, nurses, medtech, mga health professionals ang pwedeng magsabi niyan. Hindi po ako. Hindi po pwede na kung mayor ako, sasabihin ko sa ospital dahil mayor ako, kung mag-anak tayo, confine mo to. Hindi pwede yun. Dapat parehas tayo. Hindi pwedeng dahil kamag-anak ni Vice Junjun, bigla kang tatanggapin dahil kamag-anak ka. Kahit hindi naman kailangan. Paano naman ang iba na nangangailangan? Diba? Level 1 pa nga lang tayo ngayon. Pero ang tugon natin, minsan pang level 3 na. 10 kwarto nga lang nung inabot ko, pero sa kasulukuyan, 10 beds lang, 10 kama lang. Sa kasulukuyan ng katotohanan, 80 kama araw-araw ginagamit natin. Nakikita ko yan. Kasi tuwing Merkles na andun ako eh. Inuobserbahan ko yan. Pero maraming pilosopo tasyo. Maraming hindi makamove on. Diba? Okay lang yan. Sigurado ako, mas maayos ngayon.
Maraming hindi nakakaranas talaga. Akala nila dahil may CCH, pagpunta mo doon, talo mo pa pumunta sa St. Luke's. St. Luke's, asikaso ka dyan. Maganda o gwapo pang haharap sa'yo. Ihanda mo ang milyon-milyon mo. Pero si CH, pagdating mo doon, sikasuhin ka. Pero tingnan mo emergency room, sasabihin mo, emergency ako, hindi ako inaasikaso. Eh di ba kaya tayo nasa emergency room, lahat ng naandun po, emergency. Depende yan sa sitwasyon. Meron doon, naghihingalo na. Gusto mo, unahin ka. Dati kaya lahat yan. Dapat nakakaintindihan tayo. Hindi magiging matagumpay ang ating ospital kung gano'n ang ating mentalidad. Sabi nila, Mayor, ba't ako may binayaran? Ayaw mo maglagay ng record eh. Ayaw mo mag-fill out ng form. Paano namin masisingil sa pilit dyan? Kaya nga may proseso yan eh. Tapos gusto mo lalabas ka dahil sabi, taga-kabuyaw ako. Baka nga hindi ka taga-kabuyaw, baka taga-Victoria ka nga eh. Hindi ba? Nakarehistro ka ba? Baka nga hindi. Ang daming eksena. Ang sungit daw ng nurse. Pakitingnan niya kung hindi ka masungit. Baka mas masungit ka. Hindi ba? Parehas lang po tayo. Tinutugunan natin ang pangailangan ng mamamayan. Tutugunan din natin ang pangailangan ng ating mga empleyado. Tandaan po natin, kung wala tayong empleyado sa ospital, paano tayo lahat? Kung wala tayong health workers, paano tayo lahat? Sino ang mag-aasikaso? Di na uso albularyo ngayon. Di na uso ang hilod ngayon. Buhay pa ba si Aling Coring? Wala na yata si Aling Coring. Kung gusto mo sa Rosario, Batangas, na andon si Tuklaw, nakakagamot daw ng nadengke, tutuklawin ka nga lang. Mahalaga na alam natin, walang palakasan. Pantay-pantay tayo. Pasalamatan ang dapat pasalamatan, parusahan ang dapat parusahan. Isa sa pinakamahirap gawin ng mayor, magparusa. Ayoko niyan, pero kailangan kong gawin yan. Bakit? Para matuto. Tatay tayo eh. Ang anak natin, tinuturuan natin para matuto. Lagi ko sinasabi, ba't maaari iwasan natin na magalit? Dahil ang galit, nakakapangit. Yeah. Hindi ba? Hanggat maaari, magpasensya tayo. Hindi naman, wala namang bayad ang pasensya. Hanggat maaari, umunawa tayo. Mabuti na ang umunawa kaysa inuunawa. Sa ating mga kawani, extra effort po talaga tayo. Kasama yan ang ating pagtsatsaga. Kasama ang haba ng pasensya. Sa ating mga mamamayan, ang hiling ko po, tulungan niyo po kami. Hindi po natin kaya lahat ito. Magmahalan tayo, huwag tayong mag-away-away. Walang nakukuha maganda sa away. Mas maraming nakukuhang maganda sa pagtutulungan at pagmamahalan. Haba ng post ko, no? Ang haba rin ng sinabi ko. Mahaba pa nga sana, kaso hindi ko napagpahanda ng tanghalian. Kung nakapagpahanda akong tanghalian, nahahabaan ko pa talaga. Bakit? Magsilbing aral ito sa ating lahat. Muli, hinahamon ko. Kung may reklamo, ireklamo ninyo. May opisina tayong tutugon. Hindi yung basta ka na lang magraran kung saan-saan. Paano kung sa'yo ginawa yun? Diba? Ilagay mo ang paa mo sa sapatos ng ibang tao. Ano ang mararamdaman? Dapat, parehas lang po. Fair lang tayo. Walang perfect. Tandaan niyo yan. Maliban kay perfecto. Ito ko yun. Hindi ako si Pekto. Wala akong kilalang Pekto dito.